Pinaigting ni Trump ang paghihigpit sa elite ng diktadurang Kubano at ngayong Miyerkules umabot na ang presyon sa apelido ng makasaysayang general sa Havana. Si Alina Rosales Aguirre Ureta, anak ng general na si Ulises Rosales del Toro, ay dinitini ng serbisyo ng imigrasyon at aduana ng Estados Unidos matapos manirahan sa rehiyon ng Miami matapos pumasok sa teritoryo ng Amerika noong 2023 gamit ang tourist visa BAM at bidoys na inisyu sa Havana. Sumiklab ang kaso dahil hindi ito isang karaniwang imigrante na sumusubok ayusin ang buhay sa labas ng Cuba, kundi anak ng general. Nang isang lalaki na humawak ng mga sentral na posisyon sa revolusyonaryong sandatahang lakas, naging hepe ng Estado Mayor, ministro at bahagi ng makinaryang komunista na sumakal sa isla sa loob ng mga dekada. Habang nakakaranas ng brownout, kakulangan, pila, takot at panunupil ang mga Kubano, ang ilang miyembro ng pamilyang konektado sa liderato ng kastrista ay tila naghahanap ng ginhawa. Eksakto sa bansang tinatawag ng propaganda ng rehimen na kaaway. Ginagawa na ngayon ng administrasyon ni Trump ang kontradiksyon nito bilang isang mensaheng pampulitika. Ang mga taong malapit sa kapangyarihan ng Cuba ay nagtamo ng pribilehiyo at nagtangkang gamitin ang teritoryo ng Amerika bilang kanlungan. Mararamdaman na ang higpit ng batas sa migrasyon at pambansang seguridad. Ano ang ginagawa ng anak ng general sa Miami? Bakit tumatakas ang mga elitista ng diktadura sa Estados Unidos? Paano planong isara ni Trump ang network ng pribilehiyong ito sa labas ng Cuba? Ikwento ko ang lahat niyan sa iyo. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video. Kinumpirma ang pagkakakulong ng mga medyang konektado sa pagbabalitang Kubano sa eksilyo at lumabas ito sa opisyal na talaan ng nakakulong ng Ahensyang Migrasyon ng Amerika ayon sa Diaro ng Cuba. Hindi isinapubliko kung saang detention center dinala si Lina. Ang alam pa lang hanggang ngayon ay nasa Miami siya. Sinusubukang ayusin ang kanyang status sa migrasyon habang daladala ang mabigat na apelido sa kasaysayan ng rehimeng Kubano. Si Lina ay doktor sa Cuba at anak ng general na may mataas na posisyon sa kapangyarihang komunista. Si Ulises Rosales del Toro ay dating hepe ng Estado Maior General ng Revolucionaryong Sandatahang Lakas, ministro ng Asucal, ministro ng Agrikultura at vice-presidente ng Konseho ng mga Ministro. Hindi basta nangyari ang pangyayaring ito. Noong Pebrero 2026 ibinunyag ng Martín Noticias na ang ilang miyembro ng pamilya Rosales del Toro ay hindi nararanasan ang kahirapang dinaranas ng karaniwang Cuban. Ipinakita ng investigasyon na ang 4 na anak ng general ay namumuhay sa pribilehiyo, may negosyo, naglalakbay at may akses sa elite na lugar. Habang kinakaharap ng mga Cuban ang kakulangan sa pagkain, gamot, matatagal na brownout at bagsak na ekonomiya. Si A ay lumitaw sa ganitong sitwasyon bilang anak na nakarating sa Estados Unidos gamit ang tourist visa at naninirahan sa Miami habang naghihintay ng pagkakataong maayos ang kanyang papeles. Ang tanong sa balita ay simple. Ano ang ginagawa ng pamilyang ito na namumuhay ng maginhawa sa labas ng isla habang pinagtatanggol, direkta man o hindi, ang sistemang dumurog sa milyon-milyong Cuban? Ibinubunyad ng kaso ang kontradiksyon ng diktadura, sakripisyo para sa bayan pero para sa mga kaalyado ng rehimen daan sa ekstremismo, pagkamamamayang Europeo, pribadong negosyo, paglalakbay at mag-inhawang buhay. Inilantad ng pagkakakulong kay Alina Rosales na ginawa ng gobyernong Trump na tunay na problema ang kontradiksyon para sa mga sanay gumamit ng Estados Unidos bilang kanlungan. Ang Rosales del Toro family ay lumilitaw sa iba't ibang bahagi ng sirkulo ng pribilehiyo. Si Zulema Rosales Aguirre Ureta, Anana Babay, ay residente ng Cancún na may negócio at madalas magtungo sa Cuba. Isa pa, si Perla Rosales Aguirre Ureta ay lumitaw na konektado sa patrimonial at negosyo ng Lumang Havana sa isang lugar na kaugnay ng mga negosyo na gumagamit ng matibay na pera. Si Carlos Ulises Rosales Aguirre Ureta, ang kaisa-isang anak na lalaki, ay may kasaysayan na konektado sa militar ng Cuba. Ang pamilya ay naiugnay din sa pag-access sa mga eksklusibong ari-arian at sa isang pamumuhay na malayo sa mahirap na realidad na nararanasan ng karamihan sa mga Cuban. Nagkakaroon ng bigat na pampulitika ang pagkakakulong kay Alina dahil hindi lang siya karaniwang detainee sa migrasyon. Anak siya ng general ng Lumang Guardia at kasapi ng matagal ng pamunuan ng kastrista sa isla. Kontrolado nila ang mga sektor ng Estado at bahagi ng sistemang nagpapanatili sa pagkaatrasado ng Cuba.
Kapag kinuha ng mga ahenteng Amerikano ang taong ito sa kustodiya, umabot ang mensahe sa Havana. Ang mga ugnayang pampamilya sa kapangyarihan ng Cuba ay maaring maging panganib, hindi proteksyon, kundi pagkakakulong. Pinalawak na ng gobyerno ni Trump ang paghihigpit laban sa diktadura noong ika-1 ng Mayo 2026. Inanunsyo ng White House ang mga bagong parusa laban sa mga opisyal, entidad at taga-suporta ng rehimeng Cuban na sangkot sa panunupil, korupsyon, aparatong pansiguridad, mahahalagang sektor ng ekonomiya at mga banta sa pambansang seguridad ng Estados Unidos. Binuksan ng batas ang paraan para maparusahan ang tumutulong sa gobyernong Cuban sa material na paraan. Lumalabas din ang kilos ng gobyerno. Sa isa pang kamakailang kaso, ilang araw bago hulihin si Alina, inaresto ng mga autoridad ng Amerika sa Miami si Ades Lastres Moreira, kapatid ni Anya Guillermina Lastres Moreira, na tinutukoy bilang pinuno ng militar na konglomerado na Gaesa. Ang grupong ito ay kaugnay ng sandatahang lakas ng Cuba at namamahala sa pangunahing sektor ng ekonomiya ng isla tulad ng turismo, kalakalan, real estate at pananalapi. Ayon sa mga autoridad ng Amerika na binanggit ng media, si Ades ay may permanenteng tirahan sa Florida, ngunit maaring mapaalis dahil sa kanyang koneksyon sa elite ng rehimen. Sinabi ni Marco Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos, na walang magiging lugar sa mundo, lalo na sa Estados Unidos. Para sa mga dayuhan na banta sa pambansang seguridad na namumuhay ng marangya, mahalaga ang ayos. Una, dumating ang paghihigpit sa Cuba, sinundan ng pagkakakulong ng kapatid na konektado sa Geisa at nayon ang pagkakaaresto sa anak ng general na may kasaysayan sa kastrismo. Ipinapakita nito ang isang paraan, hindi isang insidente. Tina-target ng gobyernong Trump ang mga kamag-anak, operator at benepisyaryong lumayo sa Cuba, ngunit konektado pa rin sa kapangyarihan na nagpapanatili sa isla na sakal. Malaki ang epekto ng ganitong balita dahil natatamaan ang lumang sugat. Laging ipinapahayag ng rehimen ang pagkakapantay-pantay at sakripisyo, pero iba ang naranasan ng elite. Habang ang mga mamamayan ay nakakaranas ng pila, brownout at mababang sahod, ang mga pamilyang may kapangyarihan ay naglalakbay, nag-aaral at nagnenegosyo sa ibang bansa at naghahanap ng proteksyon sa mga demokrasya. Ang pagkakakulong kay Alina ay sumasalamin sa hipokrasyang ito dahil ang anak ng general na Macacastro ay nasa Miami. Habang milyon-milyong Kubanong hindi makaalis sa sarili nilang krisis, pinipresyo rin ng kaso ang Havana dahil ipinapakita nitong hindi na komportableng lugar ang Florida para sa ilan sa mga pamilyang ito. Kinokondena ng rehimen ang kapitalismo at eksilo, pero ang mga protektado nito ay tumatakbo papuntang Miami habang ang mga kamag-anak nito ay naghahanap ng seguridad sa eksilo. Pinag-uusapan ng rehimen ang soberanya pero ang mga benepisyaryo nila ay naghahanap ng kanlungan sa parehong lugar na tinatawag na kaaway ng opisyal na propaganda. Para ito sa mga kaalyado ng diktadura. Ang pagkakakulong ay nagsisilbing babala. Hindi na ito basta parusa lang laban sa general, ministro o kumpanyang pag-aari ng Estado. Dumarating na ang presyon sa mga kamag-anak na nasa labas ng isla. Tinatamasa ang buhay na ipinagkait ng rehimen sa bayan. Ako si Milson Alves Global, internacionalista at layunin kung palagi ni parating sa iyo ang totoo araw-araw. Nasa video description ng mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves Global.